Ganda tong battery monitor na to eh. Tignan ko ah. Ngayon patay yung ano. Ito. E-bike. Nasa 300 watts. Electric pan. Focus. Electric pan. Tapos washing machine doon sa banyo. Ayan o. Extension. So tatlo yung umaandar. Ngayon tanggalin ko muna lahat ah. Tanggalin ko lahat. Tanggalin ko si pan. Tanggalin ko si e-bike. Mama, patay yung washing machine mo. Maandar. Sige, okay lang. So, ayan. Washing machine. 400 watts. Hindi niya ginagalaw yung battery. In fact, tumataas pa nga yung amp hours niya, 71, 72, 73. So nagcha-charge siya even if gumagamit ng load. Ngayon, ito pa lang ang technique dito sa monitor na to. Pagka-charging siya, kulay yellow yung pumapasok. Etong ini-indicate niyang power is yung power na available from the MPPT or solar panel, not the battery pag yellow. So ang power na pwede kong gamitin without using the charge of the battery is 400. Available power ko is 407, 402. So try na natin. Plug ko tong e-bike. Ito nasa 300 yata din to eh. Yan, namatay si washing machine. Oh, tumaas oh. Nag 41 ampere tapos naging 500. So 400 kanina, mga 200 siguro yan or 100 plus yung washing machine pala. Plug ko tong e-bike. Patay si washing machine eh. Oh, ayan. Si e-bike from 500 naging 324. So 5, 3, 4, 5, 200 ang e-bike. Pero hindi pa gumagalaw yung battery. Plug ko sa electric fan. Yan o. Plug ko sa electric fan. Magiging 200 na lang ang available power na pwede kong magamit. Ano pa pwede ko i-plug para matest? Wala na eh. Yan lang. So 286 pa yung available ko from the solar, from the MPPT pala and panel. Without using the reserve charge ng system. Galing no? Ganun pala yun. Kala ko kasi whenever you plug something here, ito yung ini-indicate niyang wattage. Hindi pala. Pag charging. Pag discharging, kulay violet tong bilog. Ito magiging actual ano na niya, consumption na niya talaga. Ayan. Kaya pala may arrow na ganun no, yun. Kaya pala may ganun na symbol. Yan o. Yung parang ano, X. Charge and discharge pala siya. May sobra pa akong 100, 26 watts na pwedeng gamitin. Ang tumatakbo is e-bike and electric fan. Ganun pala yun. Okay ah. Na-discover ako ah. 122 pa yung pwede. Plug pa habang malakas. So e-bike 200 watts more or less. Kasi 500 to eh. So ang natira na lang 100.
24 na lang from the 500. Try nga natin. 10 amperes lang naman yan. That's only like 10 watts lang. 10 amperes tuloy, 10 watts lang. Pero ganun yung na-discover ko. May sobra pa. 126 watts pa yung pwede nang hindi gumagalaw yung battery ko. Galing nga. Punutin ko na. Tanggalin ko na sa electric pan lang. Tingnan natin. Ang maandar lang is yung e-bike. Maandar yung washing machine mo, ma? Ay, pati washing machine pala, kaya pala. Ayan. So, yung e-bike and washing machine, habang umaandar yung washing machine, tanggalin ko si e-bike. Yan. Washing machine na lang umaandar, ma? Namatay na. So, 500. Balik siya 500. Okay. So, basically, walang umaandar. 572, 41 ampere yung charging ko. Malakas ang charging ko. Lagyan na natin si e-bike. E-bike. 321. So, 500 minus 200 something to. Lakas din ng e-bike 200 something watts. Galing. Pag nilagay ko yung electric pan, magiging 200 na lang. From 100 something din tong electric pan or mga 50. Ganun. Di gumagalaw yung state of charge ko. Maangat pa, ayan 98, 99, 83 na, nag-92% na. Ganun pala yun. Galing.